So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison tayo between dito sa dalawang budget smartphone ngayon sa Philippines, ang Tecno Spark Go 1 versus the Tecno Spark 30C. Ano kayang perfect na entry or budget smartphone na para sa'yo ngayon 2024? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, marami rin nag-request na pag-compare nga natin itong dalawang bagong labas na budget smartphone today, the Tecno Spark 30C. So same itong dalawang smartphone na to na na-release sa Philippines ngayong September 2024. Tingnan nyo naman pareho kung kinuwang color. Pareho silang color white. So kasi for me, napakalinis ng color white na color. Napakalamig tignan, di ba? So yun, nandito yung ating Tecno Spark Go 1 and ito yung Tecno Spark 30C. So, pagdating sa specifications kasi ng dalawang smartphone na to, ay hindi po sila ganun nagkakalayo. Kaya perfect na perfect sila i-compare sa isa't isa. Unang-una muna dito tayo sa price ng Tecno Spark Go 1. Two variants to, 3GB64 at 4GB 128. Yung 3GB64 ay may presyong 3,499 at yung 4GB 128 is 4,099. So, mas mura itong Tecno Spark Go 1 compared dito sa Tecno Spark 30C. Variants to, meron tayong 4GB 128, 4GB 256, 8GB 256. Yung SRP nito, yung 4GB 128 is 5,799. Tapos, yung pangalawang variant, 4GB 256 is 6,499. At yung 8GB 256 nito is 7,199. Pero, mga J-Vlog, pag pinurchase nyo itong dalawang smartphone na to sa official store nila sa Shopee or sa Lazada, mas mura po sila or below SRP. Kasi itong Tecno Spark 30C ngayon sa Shopee, nag-range na lang to sa 4,500 for the 4GB 128. So, mas mura siya or below SRP. Tapos, itong Tecno Spark Go 1, naglalaro yung presyo niya. Same pa rin naman na nasa 3 plus mga ka-J-Vlog. So, kung mapapansin nyo, when it comes sa dalawang smartphone na to, almost 1,000 lang ang kanilang price difference kung i-compare mo yung presyo nila sa Shopee. Kaya marami naguguluhan. Ano ba, Lods? Mag-Tecno Spark Go 1 ba ako? Or magte-Tecno Spark 30C para masulit na. So, dito sa video natin, share ko yung thoughts and opinion ko kung ano ba ang perfect na i-purchase ngayon 2024 sa dalawang smartphone na to. Mga J-Vlog, next, gusto ko i-share sa inyo yung mga difference sila sa isa't isa or yung mga advantages sila sa isa't isa. First, when it comes sa screen. Sa screen, ayan, pakita ko screen ng Tecno Spark Go 1 at ng Tecno Spark 30C. Ayan, yung screen nila, kung makikita nyo, is parehong-pareho mga J-Vlog, 6.67 inches. Pareho rin sila ng resolution na HD Plus 720p. Ayan. HD Plus 720p. Tapos same din sila ng refresh rate na 120Hz. So when it comes sa screen size, itong dalawang smartphone na to ay hindi po sila nagkakalayo at almost pareho lang po sila mga J-Vlog. Kaya wala pong talo or panalo sa screen nito. Parehong maganda naman, parehong 120Hz at parehong naka-punch hole. So when it comes sa display, alin man sa dalawang smartphone na to bibili nyo, hindi naman ko kayo lugi or hindi naman, wala namang advantages sila sa isa't isa, parehong-pareho lang. Ang maganda sa dalawang smartphone na to is yung 120Hz screen refresh rate nila na support, na which is hindi natin makikita pa sa karamihan ng smartphone brands today. Karamihan nasa 90Hz pa rin ang pinaka-minimum nila. Number 2 sa OS. Sa OS yung big deal when it comes sa dalawang smartphone na to. So, yung OS kasi netong Tecno Spark Go 1 is Go Edition Android 14 Go. Tapos, itong si Tecno Spark 30C is full Android Edition to. So, ewan ko kung bakit ginawang Go Edition netong Tecno Spark Go 1. Kasi to be honest, hindi ko feel naman yung pagka-Go Edition neto. Sa mga tatanong, Loz, ano ba yung Go Edition? Yung Go Edition kasi, meron yung mga certain limitation when it comes sa full Android support. Meron mga ibang features hindi natin makikita sa Go Edition na makikita natin sa full Android. At meron tayong mga ibang certain games na hindi natin makikita sa Android Go Edition compare sa full Android. For example, na dyan na hindi ko nakita ang game is Asphalt at NBA 2K20 sa Play Store na wala dito sa Tecno Spark Go 1. So, yon yung isang advantage ng Tecno Spark 30C is yung full Android support. Pero, hindi ko alam kung bakit nila to ginawang Go Edition. Kasi when it comes sa chipset naman nito, the Unisoc T615,
at yung GPU niya na Mali G57 MP1, okay naman. Kaya naman niya mag-handle pa rin still ng full support na Android 14. Hindi ko alam kung ba't nila to Ginoo Edition, kung kaya naman ng performance ng Tecno Spark Go 1. Siguro para meron silang mga differences at isa, lalo na dito sa Tecno Spark 30C, para merong dahilan yung mga consumers na ito yung bibilin compared dito sa smartphone na to. Pero when it comes sa usability, full support naman sa mga apps, ay kayang-kaya naman ng Tecno Spark Go 1, lalo na ito, meron siyang mga ginagamit ko dito. Lalo na ginagamit ko lahat na apps dito sa Tecno Spark Go 1, full version, hindi mga light version. Pero kasi pag in-unbox ito out of the box, nakalagay na dito yung mga light version ng Facebook and TikTok, pero dina-download ko dito yung mga full versions. And dito naman sa Google, di ba, when it comes sa iba na Go Edition, mga Go apps ang nakalagay. Pero dito pag in-unbox nito, akala ko nga ito naka-full Android, kasi full apps naman siya, and even sa settings wala naman nakalagay na Go Edition siya. Pero yon, advantage ng Tecno Spark 30C is sa software, full Android versus sa Tecno Spark Go 1 na Go Edition. Sa chipset, so dito sa chipset is yung very crucial when it comes sa dalawang smartphone na to be honest. Si Tecno Spark Go 1 ay merong GPU or chipset na Unisoc T615, Mali G57 GPU MP1. Tapos si Tecno Spark 30C, ang GPU niya is Mali G52 MP2 na meron MediaTek Helio G81. So, i-correct ko lang yung sinabi ko sa previous video ko. Bagong chipset lang pala yung MediaTek Helio G81. Akala ko matagal na siyang chipset kasi ang nagamit kong chipset nun is the MediaTek Helio G80. So, akala ko kasabayan lang ng G80 yan. Pero bagong chipset yan, sinearch ko, the MediaTek Helio G81, bagong chipset sa mga budget meal na smartphones today. So, marami rin ako So, tinignan ko further yung mga reviews about sa MediaTek Helio G81 comparing sa mga Unisoc T615 or T616, T612. Nakikita ko na mas lamang when it comes sa performance ng Mali G52 MP2 compare sa Mali G57 MP1. Pero ang ano dyan mga ka-J-Vlog, nakikita ko naman sa comment section yung mga merong mga consumers na itong dalawang smartphone na to ang gamit, mas piniprefer pa nila ang performance ng Unisoc T615 compare sa MediaTek Helio G81. For me, pareho ko tong ginagamit ngayon. Pag pareho tong ginagamit nyo at the same time, wala naman silang pinagkaiba when it comes sa speed ng opening of apps, scrolling, lahat pareho lang naman sila ng speed. Pero when it comes sa gaming, mas piniprefer ko talaga yung chipset ng Unisoc T615. For me lang naman Pero when it comes dito sa MediaTek Helio G81, kaya rin naman to mag-handle ng mga games or modern games today. So for me, don't worry pag naimili kayo between dito sa dalawang smartphone na to, kaya naman nila both mag-handle ng mga modern games today. So when it comes sa chipset, to be honest, hindi naman sila nagkakalayo ng performance, mga J-Vlog. Next mga J-Vlog, pagdating sa camera. So sa camera, si Tecno Spark 30C ay 50 megapixel main cam, si Tecno Spark Go 1 ay 13 megapixel main cam. Pero ito malupit dito. Pag tinignan nyo, yung dalawang ito yung Tecno Spark Go 1, ayan malinaw din siya mga ka-J-Vlog. Tecno Spark 30C, malinaw din. To be honest, maganda rin yung camera ng Tecno Spark Go 1, even though 13 megapixel lang ma-offer nito. Yun, pag magtitik nga kayo ng photo, yung sa screen pa lang, pangit talaga yung quality niya. Pero pag tinik nyo, ine-enhance ng software yung photo, yun yung maganda doon. So, when it comes sa camera ng Tecno Spark Go 1, panalo naman sa akin. Maganda rin naman na mapoproduce niya. Pati dito sa Tecno Spark 30C. So, yun. Advantage ng Tecno Spark 30C is yung main camera, 50 megapixel po, compare sa Tecno Spark Go 1 na 13 megapixels. Next, pagdating sa speakers. Sa speakers naman, pareho sila na meron dual stereo speakers. So, don't worry. Parehong maganda ang speakers neto or malakas yung speakers neto, in even yung bass quality ay okay sa dalawang smartphone na to. Malakas ang mapoprovide ng Tecno Spark Go 1 at ng Tecno Spark 30C. Next, sa charging rate. Sa charging rate, panalo po dyan ng Tecno Spark 30C dahil 18 watts na to compare sa Tecno Spark Go 1 na 15 watts. So, yun yung lalamang lang naman dito ng ilang watts lang naman ng Tecno Spark 30C. Pero when it comes sa battery, same lang sila na 5K mAh. At yun, panalo po when it comes sa charging rate ang Tecno Spark 30C. When it comes sa design, ayan, kung makikita nyo naman, for me, when it comes sa design ng dalawang smartphone na to, ay pareho ko naman nagustuhan. Kaya walang talo sa dalawang smartphone na to when it comes sa design and build quality. Parehong maganda mga J-Vlog. Very sleek and very eye-catching ang mga design ng Tecno Spark Go 1 at ng Tecno Spark 30C.
Sa ilang mga ka-J-Vlog, yung advantages sila sa isa't isa at yun, yung specs, kung makikita nyo yung specs sila ay almost the same lang naman. Kaya sobrang hirap talaga mamili between dito sa dalawang smartphone na to. And hopefully, yung mga sinabi kong advantages ni Tecno Spark 30C sa Tecno Spark Go 1 ay nakatulong sa inyo sa inyong buying decision when it comes sa dalawang smartphones na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong kung ano ba ang masulit i-purchase. Si Tecno Spark Go 1 ba or si Tecno Spark 30C? So ito na, kung ako tatanungin i-compare natin yung 4GB 128 ng Spark Go 1 at ang 4GB 128 ng Tecno Spark 30C. Hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Parang 500 pesos lang, 500 to 600 pesos lang ang difference ng dalawang smartphone na to when it comes sa ganyang storage and RAM. Kung ako pa pipiliin mga J-Vlog, to be honest, wala silang ganun kalayong difference sa isa't isa. Kung ako pa pipiliin, mas piniprefer ko talaga yung chipset. Sa chipset ako ngayon titingin dito. Mas ipiprefer ko yung chipset ng Tecno Spark Go 1. Even though marami nagsasabi, even sa spec sheet, mas maganda ang chipset na MediaTek Helio G81 compare sa Unisoc Tiger T615. Ito dahilan kung bakit ko pipiliin yung Unisoc T615. Kasi mas nauna siyang na-release. Ibig sabihin, mas optimize yung chipset na ito sa gaming. And yun, nakita ko naman na yan sa Tecno Spark Go 1 na available na yung mga matataas din na settings. Dito, mas prefer ko talaga yung GPU na Mali G57. Kaya for me, kung ako pa pipili, mas makakatipid pa ako. I'll go for the Tecno Spark Go 1 when it comes sa chipset. Pero kung gusto nyo talaga ng all-in sa specs na rin, 600 pesos difference sa 600 pesos difference, mas mabilis sa fast charging capability, mas mataas ang megapixel ng main, which is 50 megapixel main camera, and full Android support. Go kayo dito sa Tecno Spark 30C. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes dito sa ating phone comparison sa specs and OS, clear winner si Tecno Spark 30C for me. Pero when it comes sa chipset, affordability at design, mas gugustuhin ko ang Tecno Spark Go 1. Kaya yun mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison dito sa dalawang smartphone na to. Hopefully nakatulong ito mga preference na sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphone na to. And don't worry, pareho silang sulit. Maganda itong dalawang smartphone na to na i-purchase ngayon 2024. At kung interesado kayo sa Tecno Spark Go 1 at sa Tecno Spark 30C, kayo maglalay, ilalagay ko po yung link ng smartphones na to sa description box.